road rage. Yung bang away sa kalye dahil lang sa gitgitan, dahil sa singitan. Diyan po magaling ang Pilipino. Ayaw magbigayan, kaya ano resulta? Traffic. Pag nag-traffic, medyo nagkaipitan ng konti, mamaya suntukan. Ito, hindi natuwa dahil na black ayan, bumaba, binaril. Yan ang ginawa ni Bontanto. Matindi. Diba? Ha? Pero, Lakay, siguro balansihin natin yung sitwasyon. Nakunan ng CCTV. Ayon sa mga testigo na nakakita, matapos mga black ayan ni Bontanto at medyo hilupad, nakakakita ng estrella nung sumakay sa kanyang kotse, ay pinagmumura pa umano ito nung biktima. So, nagdilim ang paningin, bumaba, binigyan ng isa, bumaligtad, pagbaligtad, pininising sa ulo. So, mali. Dahil yan po ay buhay. Hindi tayo maaring magpadala sa emosyon at base sa narinig natin sa ating si Kuyang Rene Santa Cruz ng DCBB, sinabi niya na kaya nga ginawa ng Diyos na mas mataas ang pwesto ng utak ng tao kaysa sa puso dahil hindi maaring mangibabaw ang emosyon sa utak. Di ba? Tama nga naman si Rene Santa Cruz. Kaya huwag tayong padadala sa emosyon. So ngayon, naging maayos naman yung pangyayaring yan at nahuli. Di ba? Nahuli yung si Bontanto. Pero ano po ang bottom line dito? Ang bottom line dito, hindi naman kailangan, gaya ko, minsan mainitid din ang ulo ko. Kaya nga, huwag ka na magdala ng baril. Hindi naman. Yung pagdadala ng baril, kaya, in fairness, no, should learn. Kailangan maging member ka ng PPSA para makontrol mo yung temper mo. Yun. Ha? Paano humawak ng baril at paano sabihin na ang magbaril ay di biro. Dati kasi, magtanim ay di biro. Ngayon hindi, magbaril ay di biro. Yun na ngayon. Dahil ang dami ng baril ngayon. Okay? Kaya doon tayo mag-iisip na isipin natin ang pamilya natin, ang mahal natin sa buhay, bago tayo gumawa ng isang bagay na pagkatapos nung ganyan, magsisisi ka na. Yes, tama yan. Di ba? Yung pala anak niya, nasa likod pa eh. Umiyak to yung anak niya eh. Di ba? Sabi niya. Kahit na umiyak yung anak niya sa likod, bumaba pa rin siya at inupaka na yung siklista. Tama yung sinasabi mo. Pagka yung, mag-snap yung utak, di ba? Yung bigla magdilim ang paningin. Kasi parang kinakantsawan pa lang yata siya nung kalaban niya, yung siklista. Parang sinasabi ko, sundalo ka pala. Kasi nakita yung sticker sa, sa windshield eh. Na Marines. Marines ba? Hindi, Army. 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 No? Reservist sa Army. Reservist, yes. Parang sinasabi, ala ka pala eh, sundalo ka pala eh, ala ka eh. Di ba? Ganon. Parang dinagdagan pa ng kantsaw, kaya ito naman mama, yung si Bontan, na nagsabi doon sa interview, napakinggan ko rin yung interview eh. Muntik ka raw siya mamatay eh. Kasi mukhang magaling sa talaga suntukan tong siklista eh. Yes. Nilak daw sa leeg eh. Muntik siyang muntik siyang mamatay. Sabi niya eh. Nilak yung leeg ko, muntik na ako mamatay, sabi niya eh. Hindi ka pa namatay. Di sana, hindi ka na, wala na sakit ng ulo, di ka nakapatay. At least ikaw ang namatay. Di ba? Pero, yan ang sinasabi, overkill ang ginawa mo. Pero kung sakaling ginawa sa'yo yun, binaril mo sa paa, abay, meron ka pang rason. Bakit mo ginawa yun? Dahil, sabihin natin, depensa sa sarili. Pero yung pininising mo, abay, sa akin, personally, pwede nating sabihing murder yung ginawa mo dahil talagang ginusto mo nang patayin yung tao. Ulo. Ulo. And talking about road, no? Road rage. Meron tayong bagong na sagap na balita na yung House Bill 4531 o Anti-Distracted Driving Act, ay pasado na raw. Ay, kung anong sitwasyon nito, kung sa BICAM o sa Senado o sa House, hindi ho importante yan. Di ba, Lakay? Ang importante rito, bawal na po. As in, may kaukulang paruso na yung mga mahuhuling nagte-text o gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Yung una pong penalty ay tumataginting na 5,000. Kaya pa, kaya. Kaya yan, Lakay. Kaya yung mamayaman. Oo, kaya yan. Kaya yan. Kahit mahirap, 5,000 lang yan eh. Kaya yan, 10 buwan sweldo lang yan, 5,000. Yung second offense, 10,000 pesos. Wow. Oh, yan. Medyo 2 buwang sweldo na yan. Mabigat-bigat na yan. Yung third offense, Lakay. Aba, magkano?
15,000 pesos. At may kulong na. Wala pa naman. Wala pa? Wala pa. Pero yung pang-apat dito, bukod sa hindi ka nasusweldo, hindi ka na makakapagmaneho. Ayun. Dahil ang fourth offense, 20,000 pesos plus Last. cancellation of license. Ayun. Dapat lang naman kasi bakit? Ilan na po ang nadisgrasya dahil sa pagte-text. Buti nga ito, no? Umabot pa ng fourth offense. Dapat nga hanggang tatlo. Alam mo, ano na yan. the law is very lenient. Lenient. No, dahil ibinibigyan lagi ng pag-asa ang taong bayan na magbago. Pero anong sakit nung pagbabago na binibigay ng batas sa taong bayan, samantala, 1, 2, 5 o 10 buhay ang naging kapalit matapos mong madisgrasya ang isang sasakyan na sangkatutak na pasahero ang laman. Di ba? Napakasakit po niyan. Kung kaya't kayo po'y pinaalalahanang muli, doon po sa mga gumagamit ng cellphone sa kotse, sana po isipin natin ang buhay na sisirain natin bago tayo mag-text o tumawag. Bawal din po yung nasa stoplight, Lakay. Stoplight text. Stoplight text ka na tapos traffic ka kaya naglalaro ka or anong ginagawa mo, tumatawag ka, bawal din. Dahil yan nahuhulihin din base rito sa bagong batas na ito. Diba? Kaya, Sino author niyan? hindi nga natin alam yung author dahil wala nga tayong pakialam dyan. Dahil trabaho nila talagang ilabas lahat yan. Diba? Ang importante rito, yung batas. Dahil nakita mo sa Ateneo, di ba? Yung nasagasaang bata. Yung ilang taon na nakalipas noon, ano nangyari doon? Di ba? Dahil sa cellphone, kaya nangyari yon. Yun ang sinasabi nilang dahilan na nagte-text daw. Kaya hindi napansin tumawid yung bata. Nasagasaan, patay. Yung lumampas na, di ba? Di ba gano'n yung story nun? Yung lumampas na bagon ng MRT? Nagte-text din yun, di ba? Yung driver. Ganun ba yun? Oo, nagte-text yun. Ayun yung issue, nagte-text eh. Ay, hindi. Lumampas eh. Baka naman yung ka-text niya nando sa MOA. Kaya from Pasay, gusto itagos yung bagon hanggang MOA. Di ba? Pero lakay ang galing ng MRT ngayon Mukhang hindi nasisira, no? Oo, galing. Oo, tsaka bumilis. Bumilis. Bakit? Meron bang Duterte grease? Nilagyan ng grasan Duterte Di ba? Talagang ang bala kasi gawin dyan, sinasabotahe talaga noon yan dahil yung sa awayan ng kontrata. Oo nga. Oo. Ngayon, nandyan na si Duterte. I don't think kaya niya lang goyoin ang aming Pangulo dahil siguradong 6 feet below the ground ang aabutin nyo. Hindi palagpas. Hindi lagpas. Ang tawag doon, nag-overshoot. Overshoot. Yung overshoot ng release, yung bagon, hindi ganun mangyari sa inyo. Palubog! 6 feet below the ground. Di ba? Yan ang galit na mararamdaman ng Pangulo sakaling kayo po'y hindi magbabago. Diyan, sa DOTC, diyan sa MRT, LRT na yan, abay, may paglalagyan kayo kay Duterte. Di ba? Oo. Nalaman natin yung pala naunang mga bagon na binili. Ano pala, bagon pa pala yung unang mga dumating, di ba? Wala pa mga makina. Pagkatapos ng mga makina, spare parts naman. Parang pinarte-parte. Oo. Para nga namang sunod-sunod yung press release. Di ba? Alam mo na accomplishment report yan Di ba? Pero ang atin alam nyo, nung ako po'y nakapagtrabaho noon sa gobyerno, dyan sa maliit na palasyo ng Malacanang, tayo po nung nasa opisina at may hawak tayong maliit na unit dyan, abay, kapag may kulang na isang bagay, bumubunot na po tayo sa sariling bulsa para ayusin at hindi na iasa sa pondo pa ng gobyerno. Marami po makakapagpatunay niyan na ating mga dating kasamaan at dating mga kaibigan. Pero ngayon, para bang sadyang pinahihirapan para lang lumaki yung pondong suporta at para mayroong personal na makinabang. Yan. Well, iyan ang siguradong makikita natin diferensya pagkakaiba nitong ating bagong administrasyon. Kasi bawal ng red tape. Bawal ng red tape. Babawasan na yung mga bilang ng mga pumipirma. Ilan na bang pumipirma dati? Kontrata. O halimbawa 10, gawin na ng 3. Kung inaabot halimbawa ng isang buwan, gawin kalahating buwan o kaya mas buwas pang maikli panahon. Isang linggo lang, ganun ang ginagawa. Oh. Kaya
sa ating mga kababayan. Eto na po, kumbaga dumating na yung Pasko ng maaga sa atin dahil araw-araw ngayon sa Pilipinas ay Pasko. Hanap buhay muna tayo. Growing up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. With proper diet and exercise, ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 everyday. ATC Coenzyme Q10. You're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid, mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. In the showbiz industry, there are 2 rules. 1, stand out, pakita mong magaling ka and deserving ka sa industriya. And the second one, fat out. Kailangan mong i-maintain ang slim and healthy body dahil ang too much fat, bad for the health. Kaya naman ang secret ko to stand out, aside from proper diet and exercise, Fat Out. Fat Out has sweep and shred formula that contains psyllium husk and green tea extract. I stand out. Stand out with Fat Out. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fat out ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Tumaas ang overall electricity rates ng 29 centavos per kilowatt hour ngayong buwan. Epekto ito ng pagtaas ng generation charge na dulot ng pagnipis ng power supply sa Luzon grid. Ito ay nagresulta sa madalas na yellow alerts. Speaking of alerts, Joe, mahirap maging alert si Bunso sa umaga ngayong tag-ulan at pasukan. Anak, gising na. Maliligo ka pa. Ayaw ko, Mami, kasi ang lamig ng tubig eh. Hetong ilang bright ideas. Gumamit na shower heater. Mas safe to kaysa dilubog na water heater na maaaring makapaso at makakuryente. O kaya, magpakulo sa electric kettle. Mas mabilis kaysa pagsakalan. Tipid pa gamitin ang mga ito. Mas ganado pa si Bunso tuwing umaga. Ma, coffee po. Sweet mo naman. Thank you. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming ikatlong taon. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory.